Alam mo ba kung bakit ang mura ng Angel's Burger? Ako si Benjo, crew sa isang Angel's Burger stall sa may tabi ng bus terminal sa Cubao. Night shift ako. Ako yung tipo ng tao na tahimik lang, basta may sahod, okay na. Pero isang linggo na akong hindi mapakali. Simula nung dumating ang bagong delivery ng karne. Noong una, napansin ko agad ibang klase yung packaging. Wala yung usual na supplier label. Walang brand, walang kahit anong markings. Basta balot lang sa itim na plastic, parang basura. Sabi ni Kuya Leo, wag ko na raw pakialaman. Mas mura yan, kaya malaki kita natin ngayon. Pero nung niluto ko na, ang amoy, hindi amoy karne, hindi rin amoy baboy. Amoy kalawang, amoy sunog na buhok. Tinabi ko yung isang pati, hinawakan ko. Malambot siya, parang laman ng tao. Parang may balat pa nga eh. Noong sinubukan ko itong iluto, may tunog na parang may umuungol mula sa mantika. Seryoso, para bang may nahuhulog na maliit na boses sa mantika. Naghalo ang usok at amoy ng hilaw na laman. Kinabukasan, bumalik yung lalaking nag-deliver. Di siya mukhang supplier, mas mukha siyang embalsamador. Maputla, matingkad ang mata, wala siyang kaimik-imik. Tumango lang sabay bit-bit ng itim na cooler. Tinanong ko si Kuya Leo kung saan galing yung supplier. Ang sagot niya, huwag ka na magtanong, baka di ka na makauwi. Nang gabi ring yon, sinubukan kong hanapin yung delivery van. Nakita ko, nakatigil lang sa gilid ng kalsada, walang ilaw, parang patay. May logo, Carpentero Meat Trading. Nag-google ako, walang business name na ganun. Pero may lumabas na balita, isang funeral home na abandonado. May mga ulat ng nawawalang bangkay mula sa morgue. Nasa parehong address. Simula nun, hindi ko na kinain kahit anong burger sa stall. Pero ang mas kinakatakot ko, bumabalik pa rin yung delivery. Mas madalas, mas marami. Kaya ngayon, tatanungin kita, alam mo ba kung bakit ang mura ng Angel's Burger? Minsan, hindi mo na kailangan ng special sauce para malasahan ang sikreto. Kung lagi kang bumibili sa burger stand na open 24/7, baka dapat magdalawang isip ka na. Minsan kasi ang tipid, may kaakibat na kasalanan.